Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ngayon ang survey result sa mayoralty race sa Davao City. Ito, may post si Mr. Edwin Hamora 1 hour ago. Sabi niya, wow, 71%. If 71% Nograles. Ha ha ha. What do the people from Davao say? What's the real polls out there? Kasi mayroong survey nilabas ng Okta Research. Sayin natin ha. Latest Okta Research Survey, Davao City Mayor Online Survey, October 1 to November 20, 2024. Okay. Nograles, 71%. Duterte, 29%. Sa Davao City Vice Mayor na labanan naman, si Dr. Alag, 80%. Si Mayor Basti Duterte, 20%. Yan po. Okta Research yan, ha? Ano ba ang credibility ng Okta Research? Bahala na kayo. Basta sa Okta Research, palaging mataas ang rating ni Speaker Martin Romualdez. Yan po, tatak Okta yan. Isa pa, yung Tangerie survey, nako, namamayagpag si Speaker Martin Romualdez. So, ito, dahil Okta ito, I don't know kung paniniwalaan ba ng taong bayan. Kailang the best nga makapagsalita yung taga Davao. Kaya nga, nanawagan si Edwin Zamora, anong say ng mga taga Davao? What's the real polls out there? Okay, binasa ko ang mga comments. Nag-comments nga ang mga taga Davao, ano? Okay, so Ninya Lu, sabi niya, baliktad manaoy. Bisaya, baliktad daw. Denmar Baluya, bayad lang ng bayad. Kauban nimo ang mga bayarang media, dili ang taga Davao. Rufino Rivera, Okta nag-survey, busog din sa bera ni Tambiyan. Kisitan, sabi niya, di pa yan nakapwesto pero sinungaling na. Impyerno lugar nila pag yan nanalo. Eugene de la Cruz, libre lang naman ang mangarap. June, sabi niya, anong 71% pinagsasabi niyan? Inisnab nga yan dito, taga Davao yan itong nagsasalita. Inisnab nga yan dito sa Davao, kahit mga tagalagay lang ng tarpaulin ni Nugdog, ginagalit namin dito. Yung INC rally sa Davao City, halos 500,000 ng attend na to. Nagpakita daw si Carlo Nograles. Nako, hindi pinansin. Alan Sugkang, sabi niya, bayad yan. Diyan napunta ang akap. Turning point, sabi niya, mind conditioning is the key. Ana Lisa Solisa, hoy animal, nganong wala man mi na-apil aning survey. Taga Davao ito. Kuyawag yun aning oktaoy, tiba-tiba namo sa among tax ba. Bobet Tan Contian, tambay style of strategy, haha, bulahin mo, sarili mo type. Brianna Frey, ito, taga Davao. As Davaoenos, wondering sino yung 23% na yan kasi napakalakas ng mga Duterte sa Davao City. Lalo na ngayon, na pinagtatanggal ng Bangag Administration ang budget ng mga project sa Davao at Mindanao ng amo ni Nograles. Kinasusuklaman yan sila ng mga taga Mindanao, hindi lang Davao.
nagsimula ang galit ng mga Dabawenyos sa ginawa nila sa KOJC hanggang sa pagtanggal ng budget sa mga proyekto, mga kamag-anak niya, siguro yung 23% na yan. Nograles, mga walang kwenta, mga traidor. Ito na, nagsasalita ng mga taga Davao. So marami akong nabasang comments ng taga Davao na mahal ng taga Davao itong mga Duterte. Okay, may napanood kong Kalye survey. Ito ang pinaka-reliable nga survey dahil makikita mo yung nangyayari. Kalye survey ginawa ni Pambansang Loyal at saka ni Sir Co-op. Inisa-isa nila ang nakalimutan ko na anong district, anong lugar. Nako, lahat ng sinorvey ni Pambansang Loyal at Sir Co-op, yung bumoto 100% Duterte. Ni isa. Siguro sa napanood ko, may mga nasa 30 ang sumagot. Kasi yung iba at hindi taga Davao, basta kutob sa Duterte. Zero talaga si Nograles, sabi ko. Ito na. Ito yung survey na hindi madaya yung Kalye survey. Okay. Meron akong napag-alaman bago lang itong controversy sa PhilHealth na zero subsidy ang PhilHealth ngayon. Nako, napag-alaman ko through post, mga comments, ang taga Davao pala, or kahit hindi ka taga Davao, basta ma-hospital ka sa Davao, libre lahat ang hospitalization sa Davao. Kasi merong programa ang Davao City LGU, may programa ang OBP, may programa si Congressman Paulie Duterte, may nakalimutan ko, parang Damayan, tulong ba sa nangangailangan. Walang bayad sa ospital. May nabasa akong comment, sabi, 1.5 million ang bayad namin sa ospital. Ni, sintimo, hindi kami nagbayad. Pag alis namin, may bring home pa kaming gamot. Yung isa pa, 300,000 ang bill. Ni, sintimo, wala silang binayaran. Ganon po katindi ang Davao City. So, paano mo matatalo ang mga Duterte with that kind of leadership? Ang Davao City, isa sa pinaka safety na syudad, hindi lang sa buong Pilipinas, kundi sa buong Southeast Asia. Isa sa pinakamalinis. Yon, bago inaatake nila ang Davao City, most traffic daw. Tapos, yung picture naman na traffic na ipinost, picture ng EDSA. Sinong maniniwala sa inyo na yes, nagkaka-traffic? Kaya lang yung mas malala ang Davao City kumpara Metro Manila, wala na yun. Fake news na yun. Okay? So, Duterte lang talaga ang malakas sa Davao City. Wala pang makakatalo sa mga Duterte. Okay. Mga kaibigan, salamat sa inyong panonood sa ating channel. Nagkakaroon po tayo ng income dahil sa inyong panonood. Ang ating income po itinutulong natin sa mga talaandig na tribo sa Bukidnon. Tumutulong tayo in terms of livelihood. Namimigay tayo ng seedlings ng lakatan. Namimigay tayo ng libreng abono. We are teaching them how to fish and not just giving them fish. Para pagdating ng panahon, hindi na nila kailangan ng ayuda. Ito po ang tunay na ayuda. Ayuda nga panghabang buhay, hindi yung band-aid ayuda ng administrasyon ito. So, panoorin nyo ang video na ito. Magandang hapon. Ito na po, bisitahin namin ang tinanim ni Boy Saging Lakatan. Ito na po sila ng kanyang asawa. Boy, nag-abuno kayo? Oo. Oh, magandang hapon. Oo. Ito na po ang tinanim. Yun ang tinanim ninyong saging lakatan nung una? Oo, muna. Ilang lahat po ning saging na tinanim mo nyo, Boy? 180 taran. 180. Marami.
Nasaan ang kasama niya? Dito sa ubos. Ah, yun. Mm. Ay, nung una, yun ang kasama na... Sarita, hariin. Yun po, sige. Hanapin natin ang tinanim ni Boy. Na ikadalawa po, Boy, na tinanim mo na saging. Oo. Yun. Nag-aabono kayo. Oo. Yun po ang pangkalawa na tinanim ni Boy na saging lakatan. So mataba siya, Boy, dahil sa tuloy-tuloy po na pag-abono. Oo. Oh. Unsain ko pila. Ano po, Boy, na masasabi mo dahil sa pagpananim no ng saging lakatan? Salamat sa Ginoo nga ang among gitanom nga saging ug kang Ma'am Teresa Tanyag nga padayon ang iyang pagsuporta dinhi sa amo sa abono aron nga makawas mi sa kalisod. Pila man mo pila ka bulan mo nag-abono, pila ka Sa ilang buwan kapila mag-abono? Kaduha. Kaduha. kadua. Ang bulan. Oo. Kadalawa sa isang buwan. Mm. Oo. Ilang buwan na po ng saging lakatan na tinanim ninyo? Mga unom na kabulan. 6 na po na buwan. Oo. Oo. Ilang buwan po na mayroon ng bunga? Mga tuig ni siguro kapin ba? Oo. Mayo. Mga Mayo. Na mayroon na pong bunga. Nanay unod ani. Sige. Oo. Buwan sa Mayo, mayroon ng bunga po. Salamat po. Sige. Na po ang tinanim nila. Salamat na ko sa Ginoo nga maayo ang among pagtanom din eh. Oo. Ang si Ma'am Teresa Tanyag po nga padayon sa pagsuporta nila sa amo ug abono kaya ron ang among lakatan mo na po makawas mi ani og programa ug mangunod na. Sige. Salamat na kayo. Oo. Sige, salamat po. Ano po ang asawa ni Boy. Po ang kanilang tanim. Hindi inod. Para sa Lahat.